Good morning po, Igan at Ms. Connie, at sa ating po mga tagapanood at tagapakinig. Well, yun po yung sinasabi sa atin, Igan, ng ating mga investigators at law enforcers. Pero kahit habang tumatakbo po yung kanilang investigasyon, pinahahayag talaga nila na nakakabahala talaga at nakakashock kung madami yung nahuhuli nilang ganitong mga tinatawag na nga nilang sa ating kalagitnaan. Opo, at yung mga devices na yun, tila nakatutok sa ating sa ating mga kampo at instalasyon ng AF. Yung pagmamap doon at pag-oobserba dyan ay dapat gobyerno lamang natin ang gumagawa at hindi ibang mga gobyerno. And timing pa na habang hindi talaga tumitigil ang China sa panghihimasok sa ating teritoryo, lalo na sa West Philippine Sea, dapat talaga mamuno yung gobyerno nating tiyakin na hindi tayo kalaunan na papaligiran na pala. Kaya dito po sa Senate, batid ko po na agad dapat po namin i-update ang ating anti-espionage law. Napakaluma na po ito at halos hindi na po updated sa kasalukuyan natin mga sirkumstansya. Imagine para sa espionage kung mapatunayan no more than 10 years in prison, and ihamak naman kababayan natin busway para sa mga espiyang ito, malign intention. Na actually, gaya ng sinabi niyo, Miss Connie, matagal-tagal na rin ito. Even nung iniimbestigahan po namin yung visa upon arrival, ay naging pag-imbestiga namin sa Pastilla scam. Lag ko na po itong issue ng posibilidad ng mga espiya. Nung panahong iyon, napakaraming Chinese nationals ang nakapasok na hindi inoobserbahan immigration procedures po natin, di po ba? Kahit nitong investigasyon ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, tinagurian ng NICA si Guo Huaping bilang nila mga aligasyon nung confessed Chinese spy na si Shi Zhejiang ay di uman kapwa espiya niya, at hanggang ngayon hindi pa po napasinungalingan yung allegation. Well, nananawagan pa rin po ako kay Presidente na sana dinggin ang panawagan kong ito, at nang dumadami nating kababayan, pwede pa po kasi nilang i-veto. Talagang kaduda-duda po ang pagkatao ng taong ito. Imagine, pati yung Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry ay nagsabi na hindi yun ang sinasabi niya sa aking mga kapwa-senador. Nakabase sa ang kanyang pagpapakilala sa atin at sa amin din nung siya po ay nag-a-apply upang maging Filipino citizen. Alam niyo po, ang misrepresentation, ground po yan para sa revocation na citizenship by naturalization. Hindi po siya karapat-dapat talaga maging Pilipino. Bukod po dyan, po ay naging incorporator ng isang POGO service provider, itong Powergate Infinity Holdings. Itong Powergate ay may mga tauhang tila na involved na sa mga krimen nung nakaraang mga taon. May isa po silang ex-Philippine Army na empleyado, nahuli po yun para sa kidnapping. At meron po silang isang naging director pagkatapos ng panahon ni Lee Duan Wang, si Charlie Tan, ay kinikilalang miyembro ng tinatawag na Davao Group, investigahan para sa drug smuggling at saka bribery. Hindi sinabi ni Lee Duan Wang ang lahat ng ito nung nag-apply siyang maging Pilipino, ni ang kanyang pagiging junket operator, naging incorporator ng isang POGO service provider noon. Walang-wala ang connection niya tungkol sa gambling ay sinabi niya. Sadyang tinago. Wala namang nag-endorse per se sa Senado, pero siya po ay covered ng isang naturalization bill mula sa House of Representatives nung panahong iyon kay Representative Joey Salceda, at siya din po ay sponsor dito sa Senado. Hindi ko po alam kung yung mga senador ay kilala siyang personal. I'm sure meron silang sariling mga dahilan kung bakit nila ay qualified siya maging Pilipino. Pero para naman po sa akin, kaming red flags po, binagalan po namin ang proseso. Panahon lang nakiiga na Presidente, kaya ako po'y talagang nananawagan, i-veto po nila kung sila'y seryoso sa ban sa POGO, kung sila'y seryoso sa soberanya natin, lalo na vis-a-vis sa China, i-veto po itong citizenship bill. So, kumain